Si Doktora Olivia Salamanca ang unang profesional na doktor ng Pilipinas. Siya rin ang tinaguriang doktora ng bayan noon. Ilalahad sa atin ni Xiao Chua ang buhay ni Doktora Salamanca sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 100 years ago, July 11, 1913, namatay si Olivia Simeona Demetria Salamanca y Diaz. Ha? Who's that Pokemon? Magikero ba siya? Salamangkero? Hindi po. Si Olivia Salamanca lang naman ang unang profesional na doktor na babae sa Pilipinas. Sa kanyang panahon, bagamat ikinagulat ng magulang niya ang pagnanais niyang manggamot sapagkat lalaki lahat ng mga doktor, hindi na ito bago. Sa sinaunang panahon, ng mga spiritual na pinunong babaylan ang siyang mga manggagamot natin. Sa panahon ng himagsikan, nariyan ang mga katulad ni Natandang Sora, Josephine Bracken, Hilaria del Rosario, ang mga miyembro ng Asosasyon de Damas de Cruz Roja o Cruz na Pula upang gamutin ang mga may karamdaman at sugatan. Si Olivia ay sinilang noong July 1, 1889 sa San Roque, Cavite. Pangalawang anak ng mayamang sina Coronel Jose Salamanca, revolusyonaryo, parmasista at pumirma sa saligang batas ng Malolos at ni Crescencia Diaz. Nakapasa sa eksaminasyon at naging iskolar ng pamahalaan na ipinadala sa Estados Unidos noong 1905, isang pensyonada. Gusto niya sana mag-aral para maging guro, ngunit nagbago ang kanyang isip at nag-aral ng medisina sa Drexel Institute at nagtapos sa Women's Medical College sa Philadelphia noong 1906. Ang kanyang mga marka ay mataas pa sa 90%. Kaloka si ate. Noong 1910, nakapasa sa eksaminasyon para sa serbisyong sibil sa Amerika at umikot rin sa mga pagamutan sa New York, Washington DC, Baltimore, Thailand at Boston. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1910, pinagtuunan niya ng pansin ang sakit na tuberculosis at naging kalihim ng Philippine Anti-Tuberculosis Society. Noon ang mga may TB o TB ay lubos na pinandidirihan. Madaling makahawa ang sakit na ito. Ngunit, para sa mga may sakit, tila isa siyang anghel na hindi sila pinandidirihan. Hinahagod ang likod ng mga umuubong matatanda, kinukumutan ang mga giniginaw. Kahit out of duty na, kinakausap pa rin ang mga pasyente. Sa kabila ng pandidiri ng kanyang mga kaibigan, nalungkot, ngunit hindi nawala ng loob si Olivia. Ngunit, sa sobra naman niyang pagiging tapat sa tungkulin, napabayaan ni Olivia ang sarili. Madalas mapuyat, malipasan ng gutom, hanggang siya mismo ay manghina at mahawa ng TB. Sa kabila ng pagkakasakit, sinikap niyang maging masaya sa harapan ng ibang pasyente. Ibinili niya rin sa ibang mga kasamang doktor na patuloy na alagaan ang mga may TB. Nang lumubha ang sakit, dinala si Olivia ng kanyang mga magulang sa Baguio at sa Hong Kong upang gumaling. Ngunit 10 araw lamang matapos ang kanyang ika-24 na kaarawan, namatay si Doktora Salamanca. Hindi naman nasayang ang mga sakripisyo ni Olivia. Maraming mga doktor ang na-inspire sa kanyang ginawa. Ngayon, ang TB ay hindi na pinandidirihan na sakit. At bilang pagpupugay sa kanya, ipinangalan ng dako sa Calle San Luis at Taft bilang Plaza Olivia Salamanca. Ang diwa ng kanyang kabayanihan ay pinagpapatuloy ng mga doktor ng mga baryo tulad ni Juan Flavier, Johnny Escandor, Bobby de la Paz at ng iba pang Pilipinong doktor, nurse at health workers na naglilingkod sa loob at labas ng bansa. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Shout.